mga ka-audacity at mga ka-nonchalant. Iba yun, may amoy tayo ng pusa dito sa pinagbo-voice overan ko. Diyos ko, makalipat nga. So, ayun na nga, kagigising ko lang po ngayon. Halata naman, diba? O, syempre mag-almusal ako kasi day off ko ngayon at wala akong hinahabol na oras. Kapag may pasok kasi, diretso bihis na, wala nang kain-kain ba? Paano ba naman kasi, 8:35 yung alis ng service namin, nagigising ako, 8:15. Totoo yan, ha? Kahit tanong nyo pa mga ka-roommate ko dito, buzzer beater, malala. So habang nag-aalmusal ako ng katayf o di kaya pancake sa atin, pritong manye at kopi ko blanca umali, biglang may nag-text. Collab tayo for today's video. Ay, hindi ko nga nireplyan, sinin ko lang ba? Napaka-precious kasi ng time para sa akin, kaya ayoko ito basta-basta ini-spend lang sa mga maling tao. Diba? Kahit sino naman, no? Magsasayang ka lang ng oras. Tapos minsan lang din ako magka-day off, no? Kulang pa nga itong isang araw para sa sarili ko. Tapos kukuhanin pa ng iba. Kaso, kinukulit man ako, text ng text. At nilalambing pa talaga ako. Di nga ako madadala sa mga paganyang-ganyan. Dami nang gumawa sa akin yan, no? Been there, done that. Ano daw? Makakain na nga lang, naabala nyo ako. Ang sarap pala pag sinawsaw sa kape yung pancake, ano? Try ko din kaya tong mani. Ay, masarap din. Try nyo din guys, dali. Tignan ko lang kung di kayo magtai. So habang ang sarap-sarap ng kain ko, nag-chat na naman siya. Sabi niya, ayaw mo ba talaga akong makita? Sabay send ba naman ng kanyang video sa TikTok? Ay, nakita nga naman. Ay, ba't mo pa sinasend yung mga ganyan? Parang di ko naman masyado kita yung mukha niya. Kaya sabi ko, send ka pa nga ng isa. Ay, iba din. Nagutom tuloy ako lalo. Sabi ko na lang tuloy sa kanya, ikaw naman, parang di ko mabiro. Nagbibiro lang ako kanina. Hindi naman ako masyadong busy ngayon. May voice over sana akong vlog, pero parang mas maganda kung next month ko na lang i-upload. Hayaan ko na lang yung mga followers ko na mag-antay. Ayan, napasok pa ako. Ang bilis ng karma. So tara na, bihis na ako, ano? Nakapaghanda, agad ang dipungal. Hoy, joke lang ha. Ginawa ko lang ng maganda-gandang intro kasi konti lang po yung video na na-shoot ko dito. Saglitan lang kasi kami nagkita ni Daddy CE. I-follow niya sa Facebook ha. Ang gaganda ng mga vlog niyan, promise. May potential at bukod pa dyan, itsura pa lang niya, solve at busog ka na. Alam din naman maglakad nito. Ayan, may papansin na naman na isa. Siya po kasi yung katiwala dito sa accommodation namin. Kaya minsan, minomonitor niya kung sino yung mga lumalabas tsaka pumapasok. Kaya sabi ko na lang sa kanya, aura ako, bakit? Sama ka? Charot lang, mabait yan. Uy, sa may Lulu Corniche lang kami magkikita ni Daddy CE, kaya minabuti kong maglakad na lang para maipakita ko sa inyo ang napakagandang tanawin na naman dito sa Saudi. Lalo na itong mga bagong sibol na mga bulaklak ng, ano pa bulaklak to? Uy, di ko alam. Kaya na nga lang mag-research. Diba? Ang ganda. Para ka lang nasa Amsterdam sa may the Netherlands. Spring season na kasi guys dito sa Saudi, kaya nagsimula na pong bumukadkad ang mga bulaklak. Kasabay na rin ang pagbuka ng aking personal na bulaklak. Ba't kasi laging kinukumpara sa flower yung private part ng mga babae? Ang layo naman ng amoy. Diba? O wag na kayong umangal, totoo naman sinasabi ko. May amoy naman talaga. Kung di ka maniwala, sige, kumuhit ka ngayon ng isa, tas amuyin mo. Charot lang. Itong dinadaanan ko naman na ngayon ay ang Ascan Park. Na ilang beses ko nang na-vlog, pero ang kaibahan ngayon, mas maganda siya. Mas berde at malalago yung mga dahon kasi nga, tagsibol na. Hindi gaya doon sa mga nauna kong vlog. Kitang-kita nyo naman, di ba? Para ka lang nasa bulubundukin ng Sierra Madre. Wala ako maisip na kapareho eh. Japan o Korea sana sasabihin ko, kaso hindi naman cherry blossom. Opa. Di ba? Makatayo na nga, ang hapdi na ng almoranas ko tumatama doon sa bato. Habang nasa biyahe pa si Daddy CE, papunta dito sa Kubar, sa Daman pa kasi siya galing, ipakita ko muna ulit sa inyo itong puno kung saan ako nagmula. Diyan mismo sa biyak na yan, diyan po ako lumabas noon. Kaya kayo may nakikilalang Oliver ngayon. Ito daw pala guys ay isang puno ng eucalyptus, sabi nung isang nag-comment sa dati kong vlog. Ngayon, andito na ako sa may parking lot ng Lolo kasi andito na daw siya. Hahanapin ko na lang siya kung saang banda. Asa na ba yun? Binibitin-bitin pa ako nitong taong to. Uwian ko to nanggigigil ako. Charot! Ay, ayun na yata siya.
Di ba nabitin kayo? Dito na lang para malapitan. So yun na yun, tapos na ang pagkikita namin. Umuwi na rin kami agad. Charot lang. So dumiretso po kami dito sa my park para i-shoot yung una naming content. Ito yung in Pangasinan, we do not say Kumelavu. Instead we say Chamberlu. Ganon. In Kapampangan, we do not say, instead we say, Mikeni, Mikeni, Dugdug Doremi. Mikeni, Mikeni, Dugdug Doremi. Na-post na namin to guys. Check nyo na lang po yung page ni Daddy CE. Alam nyo, natuwa talaga ako habang sinushoot namin ito kasi handa talaga siya. Ako nga yung medyo nahiya kasi hindi man ako marunong sa mga dialogue-dialogue na ganito. Lumipat pala kami ng ibang location guys after naming mag-shoot doon sa park para maiba naman yung view. Dito kami ngayon sa may tabing dagat. So bago po namin ituloy yung pag-shoot ng mga content namin, naupo muna kami tsaka nagkwentuhan para ba mas makilala yung isa't isa. At hindi kami magkailangan habang gumagawa ng content, ganon. Alam nyo guys, ma-share ko lang ha, isa si Daddy CE sa mga nakakulab ko na nakitaan ko talaga ng potensyal at pagpupursigi. Kasi kitang-kita ko talaga na pinaghandaan niya yung pagkikita namin. Prepared siya talaga sa mga content na gagawin namin, tapos halos siya lahat nakaisip. Pati yung mga twist at kilig moments na ipapakita ko mamaya, di ko expect talaga yung mga yun na magagawa namin, kaloka. Alam nyo, February 13 pa namin nagawa ang vlog na ito. At ngayon ko lang na-upload, diba? So, hindi ko pa siya totally na-promote. Pero kung titignan nyo yung page niya, grabe, tuloy pa rin talaga siya sa paggawa ng content. Hindi gaya ng ibang mga aspiring vlogger na natulungan ko noon, na kapag hindi ko na sila natutukan, gawa ng ang dami ko rin iniisip sa buhay, itatama rin na rin mag-vlog. Pero ang taong to, may tumulong man sa kanya o hindi, may mag-promote man o wala, tuloy pa rin siya talaga. Kahit puntahan nyo pa yung page niya, guys, ang dami niyang cooking vlog na ginagawa. Kaya deserve nito na manotice at sumikat talaga. Bukod pa dyan, lalo akong bumilib sa kanya kasi, alam nyo, never siya nag-after sa monetization. Sinabihan ko kasi siya tungkol sa requirement ni Facebook, pero sabi niya, wag na namin pag-usapan kasi nga wala naman daw siya pakialam. Ang importante sa kanya ay makapag-build siya ng audience, which is, yun dapat talaga ang tamang mindset kapag nagsisimula ka pa lang. Hindi ka pwedeng maghabol sa monetization kasi lalo kang mahihirapan. Ang mahalaga ay ang mag-upload ka lang ng mag-upload ng mga magagandang content. Ang monetization kasi ay tututukan mo na lang yan kapag nakapag-build ka na ng audience, nakalikom ka na ng organic followers, nag-start na mag-trending ang mga videos mo, at the same time, sinasuggest ka na ni Facebook. Kasi, ibig sabihin nun, namumunga na yung mga pinaghirapan mo, and it's time na para i-harvest ang iyong rewards. Ganon yon. Kaya please lang, sa mga aspiring vlogger dyan na nagsisimula pa lang, huwag nyong hinahabol si monetization para hindi kayo madaling ma-demotivate dahil darating at darating kayo dyan sa tamang panahon. O, di ba may natutuhan kayo kahit papano? Hindi lang puro kalandian, ha? Ay, ano ba yung binubuksan mo dyan? Nakatayo ka pa sa harapan ko. Bibidyohan lang pala ako. Akala ko kung laklakan na. Charot, tinitigan ko. Nilapitan ko. Di pa pala uso yun nung sinut namin ang vlog na ito. Sayang, no? So after po namin ma-shoot yung We Do Not Say, We Do Not Say, nagsimula na rin kami mag-shoot ng mga pan-TikTok namin. Una namin ginawa ay itong, alam mo naman na love kita, trip ko pa, nagagalit ka, ganon. Na hindi ko alam kung bubuka ka ba ako o kailangan kong itikom yung aking bulaklak ng kampupot. Alam nyo, nakailang take kami niyan kasi parang siya yung kinikilig kapag niyayakap niya ako. Tignan nyo siya, di ba? Isa pa nga. Up. Ang tagal naman. Di ba? Tama na yan. Panoorin nyo na lang sa mga reels namin kung ma-upload ko. Sunod naman namin ginawa yung tandang-tanda ko pa ng panahon ng tagtuyot. Talagang tigang na ako at walang ganon. Kaya nag-practice muna siya dyan sa may puno kasi gusto niya talagang ma-perfect yung sayaw. FYI lang pala guys ha, dancer po si Daddy CE. Yes, marami siyang trending dance sa TikTok, dyan po siya nakilala. So di ko na to masyado ipapakita kasi di naman bagay sa akin ang ganitong sayaw. Mas bet ko kasi yung mga may pakending-kending, bali-balian ng buto, ganon. At ang huling ginawa namin na TikTok ay yung 0.5 challenge. Siri kay buri, distik para buri karanu se kalestamber. Ganon. Kaso may naisip na naman siyang kakaibang gagawin daw. Gusto niyang buhatin ako sa likuran niya. Pasanin ba? Inahiya ako kasi hindi ako prepared. Di pa naman ako nakapaghugas. Paano na lang pag maramdaman niya yung hiwa ko, di ba? O di kaya tumama yung santol sa likuran niya.
Kaya naman, uy, hindi pa naman ako nagpanty liner. Bahala na nga dyan. Uy, sunod na lang ako. Para matapos na. So, naka-upload na po ito sa Reels niya, ano? Abangan nyo na lang din sa Reels ko sakaling ma-upload ko siya. Huwag nyo din po pala kalimutan i-follow si Daddy CE sa kanyang TikTok, Christian Emmanuel. O kaya Daddy CE yung sa Facebook page niya. Kasi nga, Christian Emmanuel. Ganon. Magtatanghali na kami natapos, guys. Medyo mainit-init na, kaya nag-decide na kaming umuwi. Dumaan lang kami saglit dito sa may sugar canes at huminto na rin, syempre, para kumain ng lunch. Alam nyo guys, natuwa ako kasi nung nakita ko tong nakasulat na One Love dito sa Canes na kinainan namin. Doon ako nagkaroon ng idea para sa team song namin at magiging title ng vlog na Spring Waltz na K-drama noon kung napanood nyo. So yun lang po. Di ko na kayo pakikiligin masyado dito habang kumakain kami kasi ang haba na pala ng vlog. Diyos ko. Ginawan ko ng mahabang intro kasi akala ko hindi abot 6 minutes yung video. Yun pala, 10 minutes na, hindi pa tapos. Ano bang klaseng meron tong voice over ko? Oy, hindi ko ba alam kung talent pa ba to o sumpa. Pag sinimulan ko kasi, tuloy-tuloy na. Hanggang sa nauna na pong umalis si Daddy CE kasi may pasok pa po siya ng alas 3. Binigyan ko pala siya ng palitaw, nakalimutan kong banggitin kanina. Ayan o, bit-bit niya. Pagpasensyahan mo na at dyan lang ang nakayanan ko, ha? Hanggang sa muli nating pagkikita at maraming salamat sa iyo. Yun lamang po, maraming salamat sa panonood. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people kinikilig. Ang ganda ng sunset habang pauwi ako. Oh, ano kaya ibig sabihin nito? The beauty of letting go, ganun?